Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Narito na ang headline sa inyong nag-iisang tandem ngayong araw ng Huwebes, 11 sa buwan ng Enero 2024. Tandem! Clemency para kay Mary Jane Veloso, hiniling ni Pangulong Marcos kay Indonesian President Widodo. Tandem! Anti-submarine aircraft inialok ng Indonesia sa Pilipinas. Tandem! Sinasabing bayaran sa pagsusulong ng Chacha iimbestigahan na. Tandem! Gitna ng investigasyon sa malawakang blackout sa Western Visayas, mga protocol ng ERC na sunod na maaring NGCP. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, mahigit 100 bilyong pisong kita sa export, target na makamit. Tandem! Balita naman sa ibaing dagat, ISIS inako na ang pambobomba sa Afghanistan, 3 patay. Tandem! Sa balitang showbiz, aktor na si Leo Martinez inaming may anak kay Sherry Hill. Tandem! At sa mundo ng sports, ang tabayanan ng report ni Anthony Suntay. Tandem! Nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, John Ibanez. Sa ngalan ni David Oro, Drunasino. Tandem! At ngayon, sa detalye ng mga nagbabagang balita, sumabak na sa bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo. Nabatid na dumating si President Widodo sa Malacanang at sinalubong mismo ni Pangulong Marcos at ng mga opisyal ng Pilipinas. Matapos ang arrival honors, pumirma si Pangulong Widodo sa official guest book ng Palasyo. Kasunod nito, sumalang na ang dalawang leaders sa bilateral meeting sa State Dining Room. Bukod kay Pangulong Marcos at President Widodo, present din sa naturang pulong sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Trade Secretary Alfredo Pascual, Defense Secretary Gilbert Chodoro, Transportation Secretary Jaime Bautista, Energy Secretary Rafael Lutilla, Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., PCO Secretary Cheloy Garafil at kanilang mga Indonesian counterparts. Tandem! Umaasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng positibong resulta ang legal interrogatories ng Philippine Regional Trial Court sa kaso ng OFW na si Mary Jane Veloso. Ayon kay DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro, ibinahagi nito na positibo si Pangulong Marcos na mabibigyan ng clemency ang nasabing Pinay na hinatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Naipadala na aniya ng gobyerno sa Jakarta ang testimonya ni Veloso sa kasong isinampa niya laban sa kanyang mga illegal recruiter. Idinagdag pa ni Yusek Lazaro na patuloy na naghahanap ng solusyon at paraan ang gobyerno ng Pilipinas para matulungan si Mary Jane at kanyang pamilya. Sa katunayan, anya ay nakasama pa ni Veloso ang kanyang mga mahal sa buhay noong Pasko sa tulong ng DFA at ng Philippine Embassy sa Jakarta. Tandem! Nanawagan ang mga kamag-anak ni Mary Jane Veloso kay Indonesian President Joko Widodo na palain na ang nasabing overseas Filipino worker. Nagtungo ang mga kaanak ni Veloso sa Mindiola, Maynila para makiusap
kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Widodo sa kaso ng nasabing OFW. Hiling ng ina ni Veloso na si Nanay Celia, hingin na ni Pangulong Marcos kay President Widodo ang clemency para sa kanyang anak na halos 14 na taon nang nakapiit sa Indonesia. Sana po mabanggit na ng ating Pangulo dito kung na mabigyan na ng clemency si Mary Jane Veloso kay Widodo. Yun lang po at baka sakali po dahil birthday ni Mary Jane ngayon, yun na lang po ang pa-birthday ni Presidente Widodo sa aking anak, yung clemency. Ang asa isip ko, ang tumatagbo sa isip ko, palalayain na nila. Yun lang ang maano sa isip ko, sa isip ko po. Palayain na po nila ngayon. 39 na po siya ngayon. Kwento naman ang panganay na anak ni Veloso na si Mark Daniel Candelaria na panghihinaan na ng loob ang kanyang ina sa loob ng piitan. Matatanda ang hinatulan sa Veloso ng parusang kamatayan sa Indonesia noong 2015 matapos makitaan ang 2.6 kilos ng heroin sa kanyang bagahe. Ngunit pansamantalang itinigil ang parusang kamatayan sa nasabing OFW nang sumuko ang kanyang mga recruiter na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilaw na itinuturong nagbigay sa kanya ng bagaheng may lamang illegal na droga. Nahihirapan na po siya sa kulungan po. Na-stress po siya. Tumanda na po yung itsura niya. Wala na rin po siya ng pag-asa. Kasi po yung mga kaibigan po niya nagkakalayaan na po. Kasi mga ibang officer po na police, yun po nag-retired na po. Kaya po talagang siyasabi po niya sa amin na pilitin nyo na hingin yung clemency ko. Iyan po ang magkakasunod na tinig ng mga mahal sa buhay o mga kamag-anak ni Mary Jane Veloso sa panayam ng DWIZ. Tandem! Hiniling naman ni Indonesian President Joko Widodo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportahan ang procurement ng anti-submarine aircraft ng Philippine Navy. Ginawa ni Widodo ang pahayag sa bilateral meeting ng dalawang leader na ginanap sa Malacanang kahapon. Di naman idinitalye ng Indonesian President kung anong mga model ng aircraft ang ibebenta ng Indonesia sa Pilipinas. Tandem! Nagkasundo naman sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo na palakasin ang kooperasyon sa politika at seguridad. Sa kanilang joint press statement sa Malacanang matapos ang bilateral meeting, binigyang halaga ni Pangulong Marcos ang malaking ambag ng Indonesia para sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa BARM. Kasabay nito, binigyang diin ng Pangulo ang pagpapabilis sa mahalagang Memorandum of Understanding na may kinalaman sa economic potential ng rehiyon. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na nagkaroon sila ng produktibo at tapat na pag-uusap o diskusyon sa regional mutual interest sa usapin hinggil sa agawan ng teritoryo. Sa panig naman ni President Widodo, sinabi nito na 3 bagay ang kanyang binibigyang diin sa kanilang bilateral meeting ni Pangulong Marcos. Kabilang dito ang politics and security kung saan nagkasundo sila para sa mas pinaigting na border patrol at border crossing. Sa usapin niya ng ekonomiya, bubuksan nila ang merkado para suportahan ng Pilipinas ang coffee products ng Indonesia. Tandem! Lumagda naman ang Pilipinas at Indonesia sa Memorandum of Understanding para sa Energy Cooperation. Matapos ang bilateral meeting sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo, iprenesenta ang MOU na sinelyuhan ng Department of Energy at Indonesian Ministry of Energy and Natural Resources. Sa ilalim nito, itataguyod ang kooperasyon sa business sectors, lalo na sa panahong nasa critical na sitwasyon ang energy commodities tulad ng coal at liquefied natural gas o yung LNG. Susulong din nito ang kolaborasyon sa energy transition, renewable energy, demand-side management, electric vehicles at alternative fuels tulad ng hydrogen, ammonia at biofuels. Binigyang din naman ni Energy Secretary Rafael Lutilla na ang kasunduan ng dalawang bansa ay magiging malaking tulong sa pagpapalakas ng energy security
ng Pilipinas. Samantala, ibinahagi pa ni Pangulong Marcos na malapit na ring maselyuhan ang isa pang kasunduan o MOU sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Tandem! Samantala, Pilipinas patuloy na makikipagtulungan sa sinumang papalit kay Indonesian President Widodo. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na may pagtulungan ng Pilipinas sa kung sino man ang susunod na leader ng Indonesia. Sa harap na rin ito ng nalalapit ng pagtatapos ng termino ni Indonesian President Joko Widodo sa susunod na ilang buwan. Sa ginanap na state luncheon sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na kumpiyansa siyang ipagpapatuloy ng magiging bagong leader ng Indonesia ang momentum ng mga positibong kasunduang nabuo nila kapwa sa bilateral at regional partnership. Ayon kay Pangulong Marcos, sinisiguro niya ang aktibong pagtulungan ng Pilipinas sa Indonesia sa patuloy na pagpapayabong ng kanilang pagkakaibigan at maiangat ang kanilang relasyon sa mas mataas na antas. Sinabi pa ng Pangulo na hindi niya raw malilimutan ang mainit na pagtanggap sa kanya ng Indonesia sa ginawa na niyang state visit noong September 2022. Kaya naman niya ito naman ang pagkakataon na masuklian niya ito sa pamagitan ng pinakamagandang kultura at pagkain Pinoy na inihanda sa palasyo ng Malacanang. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa kaugnay pa ring balita, tututukan ng Pilipinas at Indonesia ang pagharap sa regional challenges. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan sa usaping pandepensa at seguridad, kalakalan at infrastructure development. Sa kanyang opening statement sa kanilang bilateral meeting ni Indonesian President Joko Widodo sa Malacanang, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalagang magkaisa ang dalawang bansa sa mga hamon sa rehiyon. Ibinida naman ni Pangulong Marcos ang matagumpay niyang biyahe sa Indonesia noong 2022 ay hindi lang testamento ng lumalawak na bilateral ties na magkabilang panig, kundi naging daan din upang makabuo ng mga bagong partnership at collaboration sa iba't ibang larangan tulad ng renewable energy, creative economy at iba pang industrial development. Tiniyak naman ni President Widodo ang kanyang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon sa border security, bagamat may ilang issue pa anyang dapat na resolbahin. Tandem! Patuloy na inaani ng bansa ang bunga ng mga naging biyahe sa ibayong dagat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihayag ni DTI Undersecretary for Communications Kim Bernardo Loquin na mayroon ng 20 mga proyekto mula sa dating investment pledges ang nagparehistro na sa investment promotions agencies ng ahensya na karamihan ay nasa linya ng manufacturing, IT, BPM, renewable energy, data centers at telecommunications. Mayroon na rin anya mga proyekto na nagsimula ng mag-operate, may investment value na $398.17 billion. Habang mayroon na rin siyam na nakalinyang proyekto na nasa investment stage 5 kung saan malapit ng magbukas o magsimula ng kanilang operasyon na nasa $790.58 million na investment value. Asahan na marami pa anyang kita para sa taong ito na maaaring pumasok na negosyo sa bansa na bunga ng mga biyahe sa ibayong dagat ni Pangulong Marcos. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, iimbestigahan ng Commission on Elections ang mga ulat ng bayaran sa People's Initiative na nagsusulong ng charter change. Ayon kay COMELEC spokesman, teka muna, hindi siya spokesman, COMELEC Chairman George Garcia, illegal ang pagbili ng mga pirma ukol dito kaya hindi ito dapat tanggapin. Dagdag pa ni Chairman Garcia, bubusisiin nila ang issue sa oras na kanilang matanggap ang mga lagda mula sa mga nagsusulong ng People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Nauna nang lumutang ang issue
na mayroong nangyayaring bayaran ng 100 piso sa bawat lalagda sa People's Initiative para maisulong ang kontrobersyal na Chacha. Tandem! Samantala, kaugnay niyan, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Pro-Chacha advertisement na umere sa telebisyon, nais pa-imbestigahan ng isang teacher Solon. Alamin natin kung ano ang detalye na ihahatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Go, Tina! Hindi totoo na inalok ang kada kongresista ng 20 million pesos para sa People's Initiative upang amyendahan ang saligang batas. Ito ang nilinaw ni Leyte Representative Richard Gomez kaugnay sa kumakalat na balita na inalok umano ng halaga ang mga mambabatas upang pangunahan ang pagpapapirma sa taong bayan upang maisulong ang charter change o CHA. Git ni Gomez, walang sino mang magbabayad o manunuhol pagdating sa pagtulak sa reforma sa konstitusyon na anyay para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at buhay ng taong bayan. Dagdag pa ng kongresista, handa siyang maging frontliner kung kinakailangan o siya ay aatasan para sa pagbabago sa saligang batas dahil daan niya ito para makahikayat ng dayuhang pamumuhunan sa bansa. Ito rin anya ang mag-streamline ng mga proseso ng burokrasya at magpapasigla sa mas business-friendly na kapaligiran na makatutulong para makalika ng mas maraming trabaho, mabawasan ang kahirapan at magpapaunlad sa ekonomiya. Bukod pa niya dito ang paglalakay sa mga isyong politikal, lipunan, political dynasties, korupsyon at proteksyon ng karapatang pantao, oras na amyendahan ang konstitusyon. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, usapin sa Chacha tinalakay sa caucus ng mga senador. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nagpatawag ng All Senators Caucus kahapon si Senate President Juan Miguel Zubiri. Tinalakay sa pagdinig ang ilang mga mahalagang issue. Pero dahil sa ito'y executive session, kaya't wala pang senador ang nagsasalita kung ano ang mga napag-usapan sa naturang caucus. Mayroong impormasyon na ang pangunahing pinag-usapan ay ukol sa isinusulong na pag-amyenda sa Constitution o yung charter change. Nabatid na ang posisyon ng Senado ay sang-ayon sila sa Chacha basta't ito'y nakatuon lang o limitado lang sa pag-amyenda sa economic provision. Tumagal ng 4 na oras ang caucus kung saan 16 na senadora ang dumalo. Ito'y sina Senate President Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Majority Leader Joel Villanueva, at sina Senator Nancy Binay, Bato de la Rosa, Jingo Estrada, Sani Angara, J.V. Ejercito, Chis Escudero, Senator Villar, Senator Lito Lapid, Win Gatchalian, Senator Mark and Cynthia Villar, Senator Pia Cayetano, Luis Ontiveros at Francis Tolentino. Hindi naman nakadalo si Senator Bongo dahil sa medical trip para sa anak, habang Senator Tulfo ay nagsagawa ng hearing ukol sa panay brownout. Nag-regret naman Senator Alan Cayetano na nasa Singapore, Senator Amy Marcos na nasa abroad din, Senator Robin Padilla na nasa Europa, at Senator Grace Po na nasa Estados Unidos. Bagamat nagkumpirma pero hindi nakarating si Minority Leader Coco Pimentel dahil ito ay may sakit, at maging itong Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Right, tanggap po tayo ng update. Alamin ho natin kung ano nga ho ba ang punot dulo ho niyang issue na yan, yung pong Pro-Chacha advertisement na umere sa television. Nagbabalik si Patrol 11 Tina Nolasco. Pinaplano ni House Deputy Minority Leader at Active Teachers Party List Representative Franz Castro na maghain ng resolusyon upang paimbestigahan ang pondong ginamit sa pag-ere ng advertisement sa telebisyon na sumusuporta sa isinusulong na charter change o CHA ng Kamara.
Ayon kay Castro, nais niyang tukuyin kung saan galing ang pondong ginamit para rito, kung nagamit ba ang kaba ng bayan o pera ito mula sa dayong interes na nagisikap na baguhin ang saligang batas upang maging pag-aari nila ang karamihan sa Pilipinas. Misleading din daw ni Castro ang paggamit ng advertisement na EDSA Puwersa sa pag-asabing ang mga magasaka, estudyante at mga lokal na negosyante ang napinsala ng 1987 Constitution. Ngunit ang mga sinasabi ng voice-over at mga placard ay dapat na mas maraming dayuhan umano ang makapagmay-ari ng buong sariling lupa, negosyo at maging mga paaralan sa bansa. Git pa ng Teacher Solon, hindi kasi may iwasang maisip na posibleng pondo ng bayan ang ginamit dito, lalo pat may mga nangangalap na raw umano ng pirma para sa tsa-tsa. Anya, hindi konstitusyon ang dapat isihin sa pagbagsak ng ekonomiya, kundi neoliberal na polisiya ng kasalukuyan at mga nagdaang administrasyon. Samantala, sa panig naman ni Albay 1st District Representative Ed Salagman, ang nasabing patalastas umano ay marahas na ginawa at walang makabuluhang ipinarating na mensahe. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, balik tanaw po tayo mga katandem. Maraming pagyanig ang naranasan ng bansa, partikular sa bahagi ng Mindanao nitong mga huling buwan ng 2023. Patunay rin ito ng pagkakasama sa Pilipinas sa Pacific Ring of Fire. Balikan natin ang ilang insidente ng lindol na nakaapekto sa marami nating mga kababayan. Narito ang special report ni Laika Cuevas. Mga malalaking balita na deserve na balikan at dapat pag-usapan, muli nating i-throwback. News Coopers, DWIZ Year-End Report. Kabilang ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang rehiyon sa karagatang Pasipiko kung saan matatagpuan ang 452 bulkan na nagdudulot ng pagyanig sa lupa maging sa ilalim ng karagatan. Tinatayang mahigit 90% ng mga lindol na nararanasan sa buong mundo ay nagmumula sa bahaging ito. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nakararanas ang Pilipinas ng humigit kumulang na 20 lindol kada araw. Enero 18 ng ilang lugar sa Mindanao, partikular sa Davao Occidental ang niyanig ng magnitude 7 na lindol. Ayon sa Office of the Civil Defense, hindi nagdulot ng malaking pinsala ang lindol at wala ring naitalang nasaktan. A 11 ng Pebrero, muling niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Davao Occidental. Ayon sa PHIVOLCS, aftershock ito sa nangyaring magnitude 7 na lindol sa kaparehong lugar noong Enero 18. Samantala, pasado alas 2 ng madaling araw noong 16 ng Pebrero, magnitude 6 na lindol din ang tumama sa probinsya ng Masbate. Naiulat ang higit 6 na raang aftershocks mula magnitude 1.3 hanggang 4.6. Makalipas ang halos 4 na buwan, ang 15 ng Hunyo, isang magnitude 6.3 na lindol ang yumanig sa timog-kanlurang bahagi ng Luzon, partikular sa Calatagan, Batangas. Naitala ang intensity 1 hanggang 6 sa mga karatig nitong lalawigan gaya ng Cavite, Laguna, Occidental Mindoro, Quezon, Rizal at umabot pa hanggang sa Metro Manila. Pagdating ng Setyembre 26, ginulat ng magnitude 6 na lindol ang Sarangani Island sa Davao Occidental, dakong alas 9:39 ng umaga. Base sa monitoring ng PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol sa silangang bahagi ng Balot Island na may lalim na 122 kilometro. Paglipas ng 2 buwan, ika-17 ng Nobyembre, muling naramdaman ang pagyanig sa ilang lugar sa Mindanao. Alas 4:14 ng hapon, tumama ang magnitude 6.8 na lindol kung saan natukoy naman ang epicenter nito sa layong 30 kilometro sa timog-kanluran ng Sarangani Island sa Davao Occidental. Sa datos ng PHIVOLCS, 120 aftershock ang naitala bunsod ng tumamang lindol. Umakyat sa 11 kataong naiulat na namatay habang 37 iba pa ang nasugatan sa pagyanig. Nagtamo ng pinakamatinding pinsala ang bayan ng Glan sa Sarangani na kalaunan na isinailalim sa state of calamity. Pasado alas 10 ng gabi,
Ikalawa ng Desyembre, nabalot ng takot ang mga residente ng Surigao del Sur nang tumama ang magnitude 7.4 na lindol. Namataan ang sentro nito 42 kilometro sa hilagang silangan ng Hinatuan. Naramdaman ng intensity 7 sa lungsod ng Tandag habang intensity 6 naman sa mga bayan ng Hinatuan, Bayabas at Bislig. Matapos ang pagyanig, tuloy-tuloy ang naranasang aftershock ng mga residente na sa tala ng FIVOX ay umabot sa mahigit 6,000. Sa datos ng NDRRMC, 3 katao ang naiulat na namatay at 48 individual naman ang nasaktan, habang higit sa kalahating milyong individual ang naapektuhan mula sa Region 11 at Caraga. Dakong alas 3:49 ng madaling araw, 4 ng Disyembre, muling ginising ng magnitude 6.8 na pagyanig ang mga residente sa probinsya ng Surigao del Sur. Sa datos ng FIVOX, naitala ang sentro ng lindol 67 kilometro sa hilagang silangan ng Caguait na may lalim na 1 kilometro. Agad nilinaw ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na hindi ito itinuturing na aftershock sa nauna ng magnitude 7.4 na lindol sa probinsya. Pakinggan natin ang pahayag ni FIVOX Director Teresito Bacolcol. Hindi namin ito kinoconsider na aftershock. Medyo nasa norte po siya. At pag titignan natin yung clustering ng mga aftershock, again, nasa ibabaw po siya. So for now, we don't consider this an aftershock. 5 ng Disyembre, pasado alas 4 ng hapon, binulagan ng magnitude 5.9 na lindol ng ilang bahagi ng Luzon. Natunto ng epicenter nito sa Lubang Island, Occidental, Mindoro, na may lalim na 60 kilometro. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, ang naturang pagyanig ay bunsod ng paggalaw ng Manila Trench at wala itong kaugnayan sa mga pagyanig na naitala sa Mindanao. Pakinggan natin ang pahayag ni FIVOX Director Teresito Bacolcol. Wala pong koneksyon yung mga trenches po natin sa isa't isa. So yung nangyaring pagbindol sa Mindanao was generated by the Philippine Trench. Yung kahapon naman was generated by the Manila Trench. Para sa News Coopers DWIZ Year-End Report, ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. This special is presented by PAGCOR, also brought to you by PhilHealth, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong, at Herbalaya. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahit ay ginhawa. Pandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Sa oras na 38 minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap ang tagapamuno po ng Batangas PDRRMO sa katauhan po ni Dr. Amor Calayan. Dr. Calayan, good morning po. John Ibanez, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ at Aliw Channel 23. Morning po, Doc. Yes, good morning, Sir Drew and Sir John. Apo, unang-una sa lahat, Doktora, maraming salamat po sa pagkakataon at nais lamang po namin malaman ang update kaugnay dun sa VAG na naranasan sa ilang lugar dyan sa Batangas. Doktora, go ahead. Yes po, good morning everyone. Sa pamumuno po ng ating mahal na Gobernador, Governor Mandanas, pinahatid po niya isang maganda at pagpalang umaga sa lahat. Apo. Well, yung kahapon po naman na nagkaroon po ng VAG or SMAG sa 5 po nating munisipalidad ng Batangas. Yun po ay nadama sa Calaca, sa Tuwi, sa Laurel, sa Goncillo, at sa San Nicolas. Ito naman po ay very minimal lang, hindi po ito critical at hindi naman po ito nakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay dito sa Batangas. Opo, and speaking of epekto nito, Dr. Calayan, hindi po alarming yung nangyari? Yes, it's not alarming po. Actually, the emission was just very critical, very minimal lang po. Wala pong foul odor. Hindi po siya critical at yan naman po ay normal phenomena sa isang abnormal na volcan katulad po ng Taal Volcano, which is still under alert level 1. Nagkataon lang po kahapon na medyo makapal po yung inilabas niya, 10,933 metric tons with anong umaga po ay nasa sa 1,200 meters lang ang tol at nung nagtanghali na po at around 12 p.m. ay tumaas po siya ng 2,400. But it seems the VAG or SMAG is very minimal lang po.
wala naman po siyang foul odor or sulfuric smell na dapat ikatakot ng mga tao. Doc, nag-subside na ho ba yung VAG? Actually, nung pahapon po, wala na pong nadama eh. Wala na pong na-experience ang mga tao sa kanilang munisipalidad na nabanggit. At wala rin naman po kaming na-note, pati po ang feedbacks na tremors at earthquakes. At wala rin po bang kinailangang ma-ospital o nagkaroon ng ikangay matinding pag-ubo or epekto sa kanilang kalusugan, Dr. Yes, Alayan? that's the good news, no? Wala naman po tayong naitala na nagpa-hospital na nagkaroon po ng complaint ng ubo o asthma or any respiratory illness or manifestation. Wala po tayong nakitang ganon o naitala. Opo, baka meron ho kayong gustong ipanawagan ho sa atin ho mga kababayan, yung mga kapwa ho ninyo Batangueña ho dyan sa mga nasabi pong mga apektado pong lugar, lalo po yung mga meron pong mga karamdaman, may mga iniinda pong sakit. Lalo't sinasabi ho ng FIBOX, hindi ho talaga, kumbaga, hindi ho natin kumbaga, hindi natin masasabi kung kailan talaga hindi natin mape-predict Di ho ba, Dr. Calayan? Yes, actually, tunay po yun. Ang VAG or SMAG naman po ay depende rin yan sa ng hangin, sa movement ng hangin, medyo mahina. But then I would like to appeal to all our kabatanggenyo na sana naman po ay manatili po tayong mapagmatsyag at maging sensitive po tayo sa ating environment. Hindi po lahat ng SMAG ay nakaka-apekto sa illness katulad po na nangyari kahapon. So, huwag po tayong magpanik. But then, kung alam po natin na tumataas na yan at nagkakameron, please use the N95 mask. Manatili po tayo sa N95 mask. Kung tayo po ay papasok o tayo ay may gagawin sa labas, may smog, mag-N95 mask. Kung wala namang gagawin, manatili na lang po tayo sa ating mga tahanan. Nakasarado po ang pintuan at ang ating po mga bintana. Kung maari po sana, manatili po tayong magsagawa ng ating personal hygiene, lagi maghugas ng kamay. Alam naman po natin na ito ay tumitigil sa ating balat kung meron mang sulfur, sulfuric or sulfur dioxide na maiimis. Kung pwede po sana at nakakita tayo ng usok, magsalamin na para maprotektahan ang ating mga mata para hindi po magkaroon ng eye irritation. At higit po sa lahat, kung pwede po sana ay kung meron tayong simptomas, ay atin pong alamin kung talagang ito ay relevant po sa pagkakaroon po ng smog natin sa ating kapaligiran sapagkat ngayon po ay season talaga na pag-uubo at pagsisipon at pagkakasakit. So better yet, kung may maramdaman, magpa-check up na po tayo sa ating pinakamalapit na mga rural health units at sa ating pong hospital. And also, I would like also to tell to people na sana po, huwag tayong makikinig sa mga fake news. Baka mamaya mag-upload na naman diyan na pumutok ang bulkan. Hindi po pumuputok ang bulkan at hindi po nagkakaroon ng strong manifestation na critical po na ito ay puputok. Inuulit ko po, ito po ay isang phenomena lamang dahil po sa continuous degassing at hindi naman po tayo nasa critical level. We are not at the alarming stage. We are just having these experiences dahil po sa movement ng air, nararamdaman po natin ito at wala po tayo sa alarming condition ng smog na ito. Alright, with that, very well said, Dr. Calayan. Maraming salamat po. And again, bukas po ang aming himpilan para sa genuine at totoong balita kung may update po sa area ninyo, ma'am. Okay po, thank you very much po. Salamat po. Ingat po kayo, ma'am. Morning po. Ingat po, thank you. Yan po mga katandem, si Dr. Amor Calayan, ang tagapamuno ng Batangas PDRRMO. Again, mag-ingat po at huwag maniniwala sa mga fake news. Pagpapatuloy pa ng ilang pa mga balita, ito, charter change pa rin ang pinag-uusapan. Nagpakilala na ang grupong nasa likod ng advertisement na lumabas sa ilang TV stations na nagsusulong ng charter change o CHACHA. Ang grupong pirma ang nasa likod ng nasabing patalastas habang ang Gana Atienza Avisado Law Offices ang tumutulong sa kanila upang maisulong ang CHACHA. Mensahe na nasabing patalastas,
oras na amyendahan ng 1987 Constitution dahil lalo lang yumaman ang mga negosyanteng sangkot sa monopolyo at pang-aabuso. Ayon sa abogado ng grupong pirma na si Attorney Alex Avisado, layunin itong mapag-usapan ang pag-amyenda sa Saligang Batas sa pamagitan ng People's Initiative. Itinanggi naman ni Attorney Avisado na pondo ng gobyerno ang kanilang ginagamit sa patarastas at binigyang din nito na mula ito sa mga donasyon ng kanilang mga volunteers. Iginit pa ng grupo na hindi sila sangkot sa mga pamimigay ng 100 pesos sa bawat lalagda sa People's Initiative para amyendahan ang 1987 Constitution. Tandem! Sa pagpapatuloy ng mga balita sa inyo po nag-iisang tandem ngayong araw po na ito ng Huwebes, sinunod ng National Grid Corporation of the Philippines ang protocol na itinakda ng Energy Regulatory Commission o ERC sa pagtugon sa malawakang blackout sa Western Visayas, partikular sa Isla ng Panay. Ito ang paninindigan ni NGCP National System Operations Head Clark Agustin sa ginawang pagdinig sa Senado hinggil sa isyu kahapon. Ayon kay NGCP Head Agustin, batay sa kanilang datos, walang problema sa system voltage ng Panay Energy Development Corporation 1 bago mag-shutdown ang planta ng PAM Concepcion Power Corporation. Itinagdag pa ng kumpanya na matapos maayos ang operasyon ng PCPC, naging maayos naman ang supply ng kuryente sa Panay at wala nang napaulat na blackout. Tandem! Isinisi naman ni Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes sa mga nabalang na proyekto ng NGCP ang nangyaring malawakang blackout sa Panay Island. Ayon sa kongresista, sa halip na iprioridad ang upgrading sa mga system, sinasabing mas inatupag ng NGCP ang pamumudmod ng mga naglalakihang dividendo at maluho anyang selebrasyon para sa mga stakeholder at direktor nito. Sakaling natapos anya sa tamang panahon ng Panay Negros Cebu Interconnection Project ng NGCP, mahadlangan anya dapat ang nangyaring power outage. Git pa ni Congressman Reyes, malinaw kung sino ang may kasalanan sa pagkukulang sa naturang malawakang blackout. Tandem! Nais naman ang mga lokal na pamahalaan ng sa Panay at Guimaras na pagbayarin ng danyos ang mga matutukoy na responsable sa malawakang blackout sa Western Visayas. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, iniulat ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na umabot na sa 2 bilyong piso ang lugi sa negosyo sa ekonomiya ng lugar dahil sa blackout. Hiniling naman ng alkalde sa mga senador na hanapin, tukuyin ang mga nasa likod ng power outage at pagbayarin ang mga ito ng danyos. Nais naman ni Guimaras Governor Joaquin Carlos Roman na resolbahin na ang power crisis sa kanilang lugar dahil maaari pa itong maulit. Tandem! Matatag na ang supply ng kuryente sa Panay Island. Ito naman ang kinumpirma mismo ng NGCP matapos ang malawakang blackout sa nasabing isla. Gayunman, hindi masabi ng NGCP kung mauulit pa ang pagkawala ng kuryente sa Panay Island. Paliwanag ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, hindi nila kontrolado ang operasyon ng mga power plant at wala silang kapangyarihan sa mga ito. Matatandaang mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sumisi sa NGCP sa nangyaring malawakang blackout sa Visayas Region. Tandem! Mabot naman sa mahigit kalahating bilyong piso ang lugi sa ekonomiya ng Capiz matapos nga ang malawakang blackout sa Panay Island. Ito'y batay sa tala ng Capiz Provincial Planning and Development Office kung saan apektado kabilang sa mga naapektuhan ang fisheries and agriculture and services sector. Ayon sa PPDO, walang kinita nilangaw ang mga naturang sektor dahil sa blackout. Noong Enero 2, tumagal po yan ng 3 araw. Matatanda ang umabot sa mahigit 74 na bilyong piso
ang gross domestic product sa mga sektor ng agrikultura, pangisdaan, serbisyo at dyan sa naturang lugar noon namang 2022. Thunder! Sa latest naman ng Filipino Mirror, posibleng masundan pa ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan, bunsod ng pinangangambang epekto ng El Nino phenomenon. Ayon sa Manila Electric Company, maaaring tumaas ang demand sa kuryente ng mga consumer dahil sa init na dala ng El Nino. Dagdag pa ng Meralco, posible ring bumaba ang supply ng kuryente ng mga hydroelectric power plant. Nauna nang inanunsyo ng Meralco na may dagdag singil sa kuryente na 8 centavos kada kilowatt hour ngayong buwan dahil sa pagmahal ng tinatawag na generation cost. Thunder! Nagpapatupad na rin ang Water Source Security Roadmap ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS bilang preparasyon sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Sabi ni MWSS Department Head Engineer Patrick Dizon na saklaw nito ang re-engineering ng existing water supply facilities na noon pang 1930 ginawa at kailangan ng kumpunuhin o isailalim sa rehabilitasyon kung saan inaasang matatapos po yan sa susunod pang taon. Mayroon din anyang short water sources projects tulad ng modular water treatment plants at mga dam na target buksan o makapag-operate sa taong 2025. Next year po yan. Maliban dito, nakalinya na rin ang long-term water source projects gaya ng Wawa Dam na inaasang makukumpleto at makapag-ooperate na simula sa taon pang 2028. Thunder! Samantala, iminungkahi ng Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated na i-review ang Republic Act 11203 o ang Rice Tarification Law. Ito ayon kay FFFCI National Manager Raul Montemayor dahil hindi naman nagkatotoo ang pangako ng pamahalaan nang itinutulak pa lamang ang batas na bababa ang presyo at hindi magkakaroon ng krisis sa bigas dahil magiging bukas ang merkado sa importation. Aminado si Montemayor na may krisis sa nasabing produkto dahil hindi naman anya nag-aangkat ang mga private sector dahil maging ang mga imported na bigas ay mataas din ang presyo. Bago gunitang noong 2019, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Rice Tarification Law na nagbibigay ng kalayaan sa mga pribadong sektor na maging ang mga nagbibigay kalayaan sa pribadong sektor na mag-angkat ng mga imported na bigas. Ang sa amin is i-review kasi nung tinulak nila yan noong 2019, may dalawa silang promesa. Una, bababa raw ang presyo ng bigas dahil makakapasok yung murang imported. Pangalawang pangako nila, hindi magkakaroon ng krisis dahil kung kulangin tayo ng bigas, bukas yung merkado natin sa pag-aangkat. Yung dalawang pangako yun, hindi nagkatotoo. Tumaas ang presyo ng bigas. At saka ngayon, may krisis tayo dahil bukas man yung merkado natin sa imported. Ayaw naman ng private sector umangkat dahil napakamahal. So yung design ng batas na parang nilalaan niya yung buong responsibilidad sa pagpapatakbo ng rice market sa private sector. Kaya alam ang gobyerno. I think we have to review that. Is that the right approach sa isang produkto tulad ng bigas? Yan po ang tinig ni FFFCI National Manager Raul Montemayor sa panayam ng DWIZ. Thunder! Sa oras pong alas 7 na ng umaga, narito po ang Word of Life mula sa aming nag-iisang boss, D. Edgard A. Cabangon. If someone treats you badly, just remember, there is something wrong with them and not you. Healthy people don't go around destroying others. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang napakamaikli pero napakalalim at makahulugang Word of Life
Wala po sa aming nag-iisang boss, D. Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation.